Ah, Nansen, sino ba ang banal? Si Felix o si Maria? Patay tayo dito. Ako pa napili. Oh. Talagang may sasako na ako yata ni ate. No? Wala akong alam eh. Mahal mo ako, di ba? Sige na, sagutin mo ako. Sino ba ang banal? Si Maria o si Felix? Ano bang klaseng sagot ang gusto mo? Nasa Biblia o hindi nasa Biblia? Ikaw yung tinatanong ko, sagutin mo na lang. Ako alam mo ang kung sino ang mas banal sa kanilang dalawa ay hindi dapat yan itanong ng may alam na eh. Di ba? Hindi dapat natin ipinagtutugpo yung ano eh. Sa bagay, sa Bakit amin. iwas na iwas ka? Nagtatanong ako, bakit hindi mo masagot? So, ibig sabihin, hindi pala banal si Felix. Nagkonklusyon ka na wala pa akong Oh, sagutin mo yung tanong ko kasi magkukonklusyon talaga ako. Bakit hindi mo masagot yung tanong ko? Alam mo, ang sagot ko ay sa amin. Pananampalataya at huwag kang magre-reklamo. Sagutin mo, wala akong pakialam sa pananampalataya mo. I don't care. Hindi naman ako kulto. Sa aming mga tumanggap ng aral, wala kaming tinanggap na kung sino mas banal sa dalawa. Yun lang. So, hindi pala banal si Felix. Uulitin ko, wala kaming tinanggap na aral So, na... ibig sabihin pala nun, hindi pala banal si Felix. Uulitin ko, wala kaming tinanggap Uulitin ko ang tanong, hindi pala banal si Felix. Wala kaming tinanggap na So, paano aral. siya naging sugo pag hindi siya banal? Paano siya naging sugo kung hindi siya banal? Pag sinabi kong Paano siya naging sugo kung hindi siya banal? banal, Ulitin ko, paano siya naging sugo kung hindi siya banal? pag sinabi kong banal, How can it be that he is a messenger but he is not holy? wala kaming doktrina. How can it be he is a messenger but he is not holy? Maganda tapusin tanong, tapusin sagot para maliwanag. Banal ba si Felix? Yes or no? Uulitin ko ha, wala kaming doktrina na kung sino mas Ulitin banal ko. sa dalawa. Banal ba si Felix Manalo? He is your messenger. Binanal ng dugo ng Panginoong Hesus. Oh, binanal si Felix. That's it. Binanal daw, guys. So, ibig sabihin, si Felix Manalo daw ay nasa langit. Ay, Ito ang sagot. kinonsense. Ang maliwanag. Ngayon, pangalawang sagot kay Damis. Damis! Ikaw ang sasagutin ko. Mahirap ba? Damis! Damis, wag ka mag-mute. Kapag pina-on ko yung mic kay Dames, hindi ko i-off yung mic ni Nances, Naka-on lang yan. Oh. Nasa Damis, Damis. Sagutin mo yung tanong ko. Sige, sasagot ako basta kaya ko. Kung hindi si Maria yung babae sa Revelation 12, sino ba yon? Hindi ko alam kasi paninindigan nyo yan na si Maria yung binabanggit dun sa Ang apo. tanong ko, sinong babae na sa Revelation 12? Babae ang nakalagay dyan eh. Alam nga naman bakla, alam nga naman lalaki. Sino ba nakalagay doon? Wala namang binanggit doon na pangalan eh. So, sino yung ba babae paninindigan dyan? nyo kasi Hindi babae nakita si Maria dyan eh. yun. Wala namang pangalan, pero sino ba ang babae dyan? Yung sa inyo kasi yung paninindigan nyo si Maria yun. Ang tanong Pero ko, walang nakasulat kung kung si Maria yun. ang nasa Revelation 12, sinong babae dyan? Hindi ako magbibigay ng sarili ko. Literal ba yan na Basta babae, yun ang yes sagot or ko. no? Damis, literal Hindi nga ba ako na babae, magbibigay. yes or no? Hindi Damis, nga ako magbibigay categorical. ng sarili kong Literal opinion. ba Oh, na next babae, question yes na. or no? Hindi nga ako magbibigay ng sarili kong Lit ba, opinion. Damis? Ayoko. Literal Next ba na question na. babae, yes or no? Damis. Literal ba na babae yan, yes or no? O, doon ka na kay Nances magtanong. Sumagot na ako. Ayaw ko Sagutin na mo ang tanong ko kasi pinamalian mo ako kanina. So, sino ba yan? Literal ba na babae yan? Una, yes or sige, no? sige, ganito. Unang-una kasi doon sa Apokalipsis, wala namang sinabi na yung babae si Maria. So, kaya sinabi ko na hindi mo napatunayang si Maria yon. Ang tanong ko, Damis, literal ba yan na babae? Yes or no? Ito sagot ko. Pakinggan mong mabuti kasi ha. Ito sagot ko. Sige, sasagutin kita.
Hindi ha, ayoko magbigay ng opinion at baka magkamali ako. So, I next don't need question. your opinion. I need your answer. Is that a literal woman? Yes or no? Ayoko nga magbigay ng opinion. Oh. Gusto mo doon ka magtanong sa I don't kay care Kuya about Robin. your ano? opinion. I want your answer. That literal Hindi, woman? Yes or no? Ayoko nga magbigay ng opinion Is that ko. literal woman? Yes or no? Doon nga magtanong kay Kuya Robin. Okay na No, ako, Kuya host. ikaw yung tinatanong ko. Literal ba yung babae? Yes or no? Okay na ako, Kuya host. Mute na ako. Basta sumagot ako. Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Literal ba na babae? Yes or no? Ikaw yung tinatanong ko eh. Kaya nga, yung sagot ko, ayoko Damis, magbigay answer ng... my question. Yes or no lang naman. Oh, hindi ko masasagot. Pass. Oh, yan. Oh, kung hindi yan literal, ano ba yan? Babae o lalaki o bakla? Nag-off na ng mic, Ate Cassie, so nasa kanya na yan. Ah, wala pala tong bilang eh. Oh, nonsense. Literal ba na babae yan? Yes or no? Sasagutin ko yan ng mas maliwanag pa sa inaasahan mo. Kung literal talagang mababasa si Maria nasa langit sa Biblia. Sasagutin ko sa iyo maliwanag pa sa inaakala mo. Kaso, kung mababasa talaga na nasa Biblia si Ang Maria. tanong ko, literal ba na babae yan? Yes or no? Wala Yun akong nga, pakialam sa sasagutin ko nga sa iyo ng maliwanag sana. Sigurical yung tanong ko, yes or no lang naman. Hindi, Ba't hindi kung mo ano eh. masagot? Sasagutin ko Literal sana yes yung or no lang, maliwanag ba't hindi pa mo eh. masagot? Kasi Yes ang or totoo- no? Okay, time natin kasi. So, next naman magtatanong si Kuya Robin. Ayun na. Pag pina-open natin mic, hindi natin i-off yan. Nasa kanila ko, i-off na lang nila, no? Pero sa last 2 minutes, doon kayo pwede mag-request. Kuya Robin, sino gusto mo tanongin? Ito si Cassie. Okay, Ate Cassie, po-open ang mic. Ano yan? Unang tanong, sa pahayag 12:1 na tumutukoy kamo kay Maria, kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Palatandaan o hindi palatandaan? Categorical. Anong mababasa? Palatandaan, di ba? Anong mababasa dyan? Kung palatandaan, literal o symbolical? Literal. Kasi bakit may palatandaan? Kung literal dahil may palatandaan at tumutukoy kay Maria, sino yung 12 bituin na korona na kay Maria? It's a 12 tribe of Israelite, the 12 children of Jacob. Next question. Next question, buhay na ba si Maria sa panahong umiral ang 12 lipi ni Israel? Yes or no? Mabubuhay pa lang sa New Testament. Yes or no? Kasi yan yes or Yes no? or no? Kasi pinangako yan. Ay, bingi! Sabi ko, yes! Mabubuhay pa lang sa New Testament! Bingi! Ayusin mo kasi ang audio mo. Kailangan ko pa bang sumigaw? Yeah, ang sagot mo, yes. Ayusin mo kasi yung audio mo. Hindi tayo nagkakaintindihan. Ang Ilang sagot mo, audio yan eh. ang Sumasapaw sa sagot mo, Next ang sagot- question. ang sagot mo, Next literal. question. Nasagot ko na yung tanong mo. Host, medyo sumasabay si Casey. Okay, tapusin yung tanong at tapusin sagot. Sige lang. Okay, ang sabi mo, yes, mabubuhay pa lang. Pag sinabi bang mabubuhay pa lang, existido na sa panahon ng Israel noon? Yes or no? Here, na mababasa sa New Old Testament. I am the mother of fair love. I am the mother of knowledge. Nasa Sirach yan. Basahin mo. Okay, sunod na tanong. Kaugnay ng Apokalipsis 12:7, nagalit ang dragon sa babae.
Sino yung dragon na tinutukoy? INC, INC 1914, anak ni Felix Manalo, mga anak ng Bulaang Propeta. Yan yung mga anak ng dragon, binhi ng dragon, mga protestante. Next question. Host, medyo iba na ata yung mga sagot ni Casey Hobbs. Ah, So, dito na lang ako kay sumagot lang ako, host, sumagot lang ako. Dapat tanggapin niya yung sagot ko. Nasasaktan siya, did that so be it. It's not my fault you get hurt. Next question na lang ako. Next question. Next question. Tinatanggap mo ba ito? Nalitas sa 509, si Maria ay tunay na Diyos na ina ng Diyos. I-video naman yan. Paano ko tatanggapin yan? I-video yan. Biblia ba yan? Oh, dahil hindi mo tinatanggap ang video. Biblia Teka tayo. muna, Hindi ko pa po- tinatanggap hindi ang pa po ako video. tapos. May sarili-sarili tayo. Tapusin mo na. Tapusin mo na yung tanong. Tapusin mo na yung tanong. Hindi pa ako tapos magtanong Tanong ka eh. na. Magtanong ka na. Oh, eto, dito ako kukuha ng tanong Hindi doon sa ko katisismo. tinatanggap yan. Hindi ko tinatanggap yan. Sarili nilang yung opinion. Sarili nilang Dito sagot. nga ako magtatanong sa 509. Pakinggan Magtanong mo. ka. Tahimik muna. Isa-isa lang. Tapusin mo na yung tanong. Tapos tatapusin din Oh, sa dito ako magtatanong sa 509. Madali lang. Pero Kukunin bago ko ako yung magtanong, sisig ko. pakinggan mo muna. Pakinggan mo muna bago ako magtanong. Nalitas sa 509, Oh, may binabanggit na 5 O go. Magtanong ka sa medyo CCTV. sumasabay host eh. Ate kasi pagbigyan mo natin Hindi ako magtanong para makabuo ng maganda-ganda. tanong, host. Oh, ano muna? Sige. Relax muna. Sige kay Robin. May binabanggit CCC 509. Tanggap mo ba si 509? Maria ay Diyos? Categorical, yes or no? Dali lang, 509 na sabi mo. Babasahin ko muna. 509, di ba? 509 na sinabi mo. Mary is truly the mother of God, which is Theotokos. Mother of God. Hindi yan sinabi na Mary is God. Tuloy, Mother basa! of God. Salig lang! Magsasagot ako. Mother of God, Theotokos, God barrier. Dinadala niya sa sinapupunan niya ang Diyos na hindi niyo pinamariwalaan na Diyos at tao lamang sa inyo. Next question! Oh, eto. Tanong. Next 509. question! Ito na nga eh. Mary is truly Mother of God, since she is the mother of the eternal Son of God made man, who is God Himself. Tanong! Who is God? Si Maria, The eternal wala pa word, akong the tanong, word that wala pa akong became tanong, flesh wala and pa Hintayin dwelt muna yung among tanong, Ate us. kasi. Relax. Hintayin muna yung tanong. Ito sunod na tanong. Ikaw ba ito? Bakit ka nag-a-add home? Magtanong ka, wag ka mag-play. Magtanong ka, wag ka mag-play. Ikaw Wala ba ka ang nang nagsabi tanong sa akin? ng Wala ka magtsukyok nang may ng tanong burat? sa akin? Yes or no? Kasi nasasagot ko lahat ng tanong mo. Don't underestimate a woman have knowledge. Oh, wala ka na may wala ka na may pakita, mukha ko. Ay, kung pakita ko rin ang mukha mo. Oh. Go! Go! Oo, ipapakita ko talaga mukha mo. Oh, wala Go. ka na pala may tanong sa akin eh. Nawasak ka na pala ng isang babae. Nawasak ka na ng isang babae? Masakit ba? Yan. Wasak na wasak ang Ito tanong, dahan-dahan kong babasahin ha, huwag kang sasabay ha, para maayos ha. Hindi ako nakikipagganyanan sa'yo, Joanne ha. Hindi naman ako nagkikipagganyanan sa'yo. Mary is truly Mother of God, since she is the mother. Naku, napag-abutan ng oras. So, ikaw naman, Uncle Jordex. Sino gusto mo tanongin? Oo, ay salamat. Mag-open muna ako ng mahiwaga kung Buti pinaalala mo. Pangatlo ka nga pala. Bumaba ka kasi kanina eh. tatanungin ko si Nonsense. Oh, nonsense. Paki-open yung mic mo. Nonsense, are you ready?
Okay po, okay. May check. Ready na ba, Nansins? Unang Ready na tanong. po. Oo. Sangayon ka ba sa Juan 2 na ang ina ni Kristo tinawag na niyang babae? Anong talata, kuya? Juan 2, versikulo 3 at saka 4. Kung anong nakasulat, sang-ayon ako doon. Okay. So, sangayon ka pala. So, there's no more question. So, babae na, no? Si Maria. Ngayon, Oo, kasi hindi ayon siya dito lalaki. dito sa Isaiah 54, umawit ka Jerusalem, ang babaeng hindi magkaroon o hindi kailanman nanganganak. Ayon dito sa 1 ng 54 ng Isaiah, yung Jerusalem ba nagkakaroon ng anak o wala? Batay sa talata. Hindi. Ha? Sabi. Oh, so walang anak. Agree ka ba? Nasa talata kasi. Okay, walang laban, walang kontra, no? Sa talata yan eh. Oh, nasa talata eh. Malinaw yan eh, talata yan eh. Oo, Bible alone kami. Oo. Oo, so ngayon dito Revelation 12. Asan ba yung Revelation 12? Sa Revelation 12 ba, sangayon ka ba na ang babae dito buntis? Nasa Bro. talata. Nasa talata ba? Oh, nasa talata ng Revelation 12. Sa talata, wag natin tutulan yan. Delikado. So ngayon kasi buntis pala yung babae na ito, agree ka ba na ang tanging babae lang na minensyon na nagbuntis sa tinatawag nating Savior kasi ang konteksto dito sa 12 ay tagapagligtas? Ngayon, agree ka ba sa Revelation 12 na ang tagapagligtas lamang dito na dudurog sa ulo ng ahas o sa demonyo ay si Kristo? Ang tagapagligtas, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Oo, so yung Diyos pala bro, tanong, next question. Ang Diyos pala dito, kasi sabi mo, tagapagligtas ang Diyos. So ibig pang sabihin, yung Diyos na kinikilala mo ay anak ng babaeng ito. Ang kinikilala kong tagapagligtas, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Okay, so tama ba sa pag-uunawa ng iyong salaysay na sagot, ang Diyos na tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo ay may ina? Tama ba? Kung lalagumin natin ang pag-aaral patungkol na Panginoon sa Kristo, si Maria, ang Yung ina kanyang niya. ina. Okay. So ngayon ang tanong, ano ang tawag ni Kristo sa kanyang ina? Mama o babae? Walang nabasa sa Biblia na sinabi ni Kristo mama eh. So anong nabasa? Babae? Kung uunawain mo yung talata ng Biblia, hindi mo na itatanong yan eh. Okay, so granting babae. So ngayon bro, balikan natin kasi sabi ninyo iglesia ito. Ano ang description ni Kristo sa Efeso 5 talatang 23? Ano? Ang iglesia, ano yung iglesia sa Efeso 5 talatang 23? Babae o katawan ni Kristo mismo? Anong talata? Efeso 5 talatang 23. Oh, hayaan mong sumagot ako ha. 5, Oo. 23. Gaya ni Kristo ng ulo ng iglesia, yung katawan niya ang kanyang, ay yung iglesia ang kanyang katawan. Ng iglesia. Ang tanong mo? Ang tanong ko, babae ba yung katawan ni Kristo? Totoo, walang kasarian dito na dapat pagpilian eh. Ang pangulo ng iglesia, si Kristo eh. Pero Ang katawan niya? ang katawan niya, yun ang iglesia eh. Okay. So sabi ng kapatid mo na si Robin, ang iglesia daw na iyan, yan daw yung tinatawag nating Reyna. Payag ka ba na si Kristo ay hari, ngayon yung katawan niya, Reyna? Ano? Si Kristo ay
yung ulo ay hari, ang katawan reyna. Kailan niya sinabi yon? Kanina, sabi niya, yung iglesia ay yan yung tinutukoy na babae dyan sa Revelation 12. Sang-ayon sana ako, nadatnan ko. Hindi ko nadatnan na sinabi niya yun eh. Ay, Sa na-record yan kanina, i-upload yan ni viewers. Basahin ko ang pagtanggap ko sa sagot mo ito. Kristo na Pangulo ng Iglesia. Oo. Liwanag So, niya. so, ibig sabihin, batay sa talatang iyan, babae ang iglesia or hindi? Ang lalaki ay Pangulo ng kanyang asawa. Gaya. Alam mo yung salitang gaya. Oh, gaya ng Gaya naman ni Kristo. gaya ni Kristo, pangulo ng Gaya. iglesia. Oo. Oh, so ibig sabihin lalaki ang iglesia, tama? Gaya. Oh. Gaya naman ni Next Kristo. question. Gaya So, naman ni Kristo. so ano ang tama, bro? Ang Jerusalem kailanman ay baog. Ang iglesia ay tumutukoy sa lalaki. Sino na lang ang natitirang babae na tinutukoy sa Revelation 12? Sinong babaeng iyan? Na may 12 bituin, 12 apostoles. Ang Kasi tanong yung ay, apostoles, sino? elite eh. O sino? Ang sa I think that Apocalypse time, wala. Ayan, Kuya Robin, nasa ka na? Pumalit ka po dito, tatanong ka ba daw? So next ka na, nonsense. Ito pa ang gusto kong tanongin. Actually, na-short kanina, no? Doon siya talaga nagpo-focus sa ano niya eh, pinaka Apocalypse 12 talaga eh. Ito tatanungin ko, sino yung kanina? May kausap ako ngayon lang. Sino yun? Sino yun? Last Jortex, Catholic Life, ngayon lang. Tanungin ko siya ngayon, kuya. Ha? Tanungin ko siya ngayon. Okay, Kuya Jortex, pa-open ng mic. Ano yung tanong mo, kapatid? Ano yung may Tuloy natin na paglilingkod ko? pag-uusap mo. Sige. Oh, sige, walang problema niyan 12. kasi Revelation, Apocalypse 12. Alam kong konklusyon mo eh. Si Maria bang tinutukoy dyan? oo bro, walang iba. Nasa talata ba ang pangalang Maria? Nasa Oo. diwa kasi ang talata hindi pwede yan maintindihan pag hindi mo dinadaan sa diwa. Sige. Sa konteksto, mababanggit bang salitang Maria? Ay meron siya, meron kasi kung susundan mo kasi ang babae No. Wala. Naputol ko yan. Naputol siguro si kuya sa ano niya. Ay, hindi, may bumaba. Pag kasi may bumaba, automatic off yung mic. So, ayan, Kuya Jortex, phone mo. Si Kisi na lang. Si Kisi. na-mute tuloy ako kasi may bumaba. Oo. Sige. Pasensya na. Baka ano. Oh. Ito. Tuloy natin. Oh, si Mama Mary yan, Mama Mary. Mama Mary. Saang talata ng Biblia na si Maria mababasa na nasa langit na? Pag yun, nasagot na nasa talata ng Biblia, mag-off na ako. Off cam na ako. Yung talata na yan, Revelation 12. Hindi. Yung salitang Maria. Yan nga yung talata na yan kasi babae ang tawag na sa kanya, hindi na Maria. Wala kang makikitang Maria na tawag sa kanya kundi babae. Highest Hindi honor kasi yan. inaano nyo, iniklaim nyo si Maria nasa langit na, di ba? Kaya nga ni, si Kristo nga ni, ang tawag sa kanyang ina, hindi na Maria kundi babae. Kaya babae nakalagay dyan. Sa talatang 12 Revelation pa, 12, oo. tiniyak dito sa talata na si Maria nga ang... Oo, tiyak kasi ang nagsulat niyan sa tinatawag na proto-evangelium si James the Less. Next So, question. James sa Santiago, yung greater at saka less, yung less yung nagsulat. Si Jose ba na asawa ni Maria nasa langit din? May umakyat na off the mic.
Oo, andun si Papa Jose. Nasa talata ba ng Biblia? Kahit Oo, andun lalaki. sa Revelation 12. Gusto mo makita yung sa Revelation 12? Si Jose, nasawa ni Oo, Maria. nasa Revelation 12. Binigyan siya ng pakpak para makatakas. Sino yung pakpak? Si Jose. Paano tumakas si Maria doon? Hindi Kay ko Herodes. matututulan yan kasi Okay, next pananampalataya question. At least alam Diwa natin yan sa- bro, yan yung diwa. Pero si Jose doon tinutukoy, no? Sa inyo, no? Ay syempre, pag unawain mo yan, tumakas yan. Mula sa Jerusalem papuntang Ehipto. Oh, bakit siya tumakas mula sa ano dahilan ba sa Papatayin ni Herodes. Oh, Kill the firstborn. Next question. ngayon ang tanong ko naman ulit ay O sige lang, kasi gusto namin maging katoliko ka. ha? Huwag ka na dyan, iwanan mo na yan. Malabo pa sa blurred. Para madami na tayong magmama Mary. I love you, Mama Mary. Mga ganyan. Nakabase ba sa topic natin ng tanong? Oh, ay pwede labas. Pwede sa labas din. Ah, ganun. Ako, yung sagot nyo, di ko tututulan ha, kasi pananampalataya yan. Oo, di naman din ako tumutuloy. I-revise ko lang ang tanong ni Casey sa amin kanina. Kasi di ko pwede tanong si Casey kasi nakita ko yung mukha eh. Yung mukha pa lang, di ba? Paano pang nagalit na eh. Kaya ikaw na lang muna ha. Sige. Uy, bulong pa yan. Hindi yan galit. Bulong pa lang yan. Ay, ganun ba? Okay. Bulong pa lang yun, akala mo ba? Oo, kasi mga Bisaya kami. Ay, ganun ba? Bumaba na naman si Anta. Di mapakali si Anta, na-off yung mic. Mamaya ka na umakit, Anta. Bisaya kami, bulong pa lang yan. No? Ito ang tanong ko. Sino ang mas banal, si Maria o ang Papa ng Iglesia Katolika? Ang stand ng simbahan, bro, once nasa langit ka na, tinagurian ka ng banal. So, ang dito pa sa lupa, patuloy nagpagkabanal. Pag ang Papa ba namatay, nasa langit na yon? Automatically. Ilan na ang Papa ngayon, mula ngayon? Pang ilan na ang Papa? 271. Sa makatwid, may 270 na Papa nasa langit. Siyempre. Yung mga Papa na ba yun, pwedeng lapitan para mamagitan? Kasalanan ng tao. Pwede lapitan para hingan ng tulong o dasal. Ganon karami, no? Dasal. Hindi, no? Bukod pa ba yun ang mga banal na tinutukoy na nasa langit na din di okay? 144,000 nga. Nasa Revelation 7. Hindi mo yun nabasa? Revelation 5. 144,000. Sige. Di naman ako hindi naman ako against sa paniniwala nyo kasi pananampalataya. Sa amin nga, 270 pa lang. At least tinatanong ko lang, di ba? Kumbaga, ano na pala sila doon, talagang ano na pala, no? Meron na, laksang-laksang banal. Yan yung tawag dyan, laksang-laksang banal. Ganun ba? Sige. Tama, bro. Tama. Amin. Okay, sige. Amin. Thank you, bro. Salamat. At least maayos, di ba? Hindi nag-aaway, no? Syempre, katoliko tayo eh. Maging katoliko ka rin naman. Malabo pa sa blood. Yan, si Uncle Jovex talaga. Ano lang yan, kalmado lang lagi yan. So, next na tayo kay Kuya Be With Me. Sino gusto mong tanongin? Tatanungin ko si Nonsense. Okay, Wala kasi si Robin eh. Wala nga eh, kay Robin. Nasaan ka na? Kaya Nances, openly na mic. Sa base sa inyong aral sa Revelation chapter 12 verse 1 and 5, sino uli yung babae doon? Kung hindi si Maria, literal ba na babae? Ito yung tanong ko, literal ba na babae o hindi? Hindi ata ma-on yung mic ni kay Nonsense On kuya, naka-request na yan. Nonsense? Hindi ko ma-open. Ma-open lang. Isa pa, try natin. Last 14 seconds. Hindi ko, hinda mo ulit tanong mo at pagka para mag-gets na niya pag na-open yung mic.
Okay, nonsense. Ito pa, isang request ko. Ayan, open ang mic. Okay, nagbabalik. Nonsense. Okay. Ulitin ko lang ang tanong ko, bro. Oh. Sa Revelation chapter 12, verse 1 and 5, literal ba na babae o hindi ang babaeng tinutukoy doon? Ang sagot ko ay babae, nakalagay. Kaya yun ang sagot ko eh, basta babae. Oo. Nakalagay. Oo, Sinabi niyo yun, kanina. maliwanag naman, di ba? So, tututulan mo kanina. Tutol ka kanina sa sinabi ni Robby na hindi babae yun. Mula kanina, pagpasok ko, wala akong tinututulan kay Robin eh. Wala akong natanda. Sinsya na. Okay. So, tanong lang. Kung hindi si Maria, no? I-repress ko lang yung tanong din ni Sister Cassie. Kung hindi si Maria ang babae tinutukoy doon, sa inyong aral sa INC, sino yung babae na yun? Nasabi mo, literal na babae yun. Itong 1 hanggang 5, hindi pa malagom sa aking aral na to eh. Kaya masasabi ko lang talaga babae nakasulat eh. So, ang sabi mo, malabo sa inyong aral. So, yung aral nyo pala, malabo. Wala akong sinabing wala akong sinabing sa inyo eh. Sa akin eh, sabi ko eh. Maliwanag yun eh. Oo nga. Sa Kaya akin. nga, ang tanong ko, malabo sa inyong aral. Sa akin. Tama naman yung tanong ko, Kasi ako- malabo sa inyong aral pa. Sino tinatanong malabo mo? sa iyong Iglesia aral. o ako? Hindi. Ako o sino sasagot? Ang iglesia o ako? Ano yung tanong mo? Sino ang tinatanong ko? Kung iglesia o ikaw? Sa akin, di ba? Pero ang ano yun? Ikaw ba hindi ka iglesia? Hindi kami nag-aaway. Papaliwanagan lang kami ng maayos. Hindi. Ang tanong ko hindi tungkol sa away. Ang tanong ko, ikaw ba hindi ka iglesia? Kasi ang sabi mo, sino ang tinatanong mo? Ang iglesia o ako? Ang tanong ko sa ngayon sa'yo, ikaw ba hindi ka iglesia? Relax kapatid, ano? Relax. Okay. Sa babae. Ako galit ka. Okay. So, aminin mo na hindi mo alam kung sino yung babae doon sa Revelation 12. Wala kang idea, tama? Ang nakasulat yung babae. Oo. Okay po. Ano nating noted po yan, babae, talaga yun naman nakasulat sa Bible, sa Revelation 12. Pero aaminin mo na wala kang ideya kung sino yung babae yun. May ideya ka ba o wala? Hindi mo otoridad na paaminin ako kasi maliwanag ang sagot ko eh. Batay sa talata, yung binabanggit, babae eh. Hindi naman kita pinapaamin eh. My question is categorical lang naman eh. Ang tanong ko naman is, may idea ka ba o wala doon sa babae sa Revelation chapter 12? Ang sabi mo, may idea, no? Ang sabi mo, may idea. So, uulitin ko sa'yo, no? Sa akin, no? Sa akin, hindi malagong pang talata na yan. Sa akin. Oo nga, sa'yo. May idea ka? Sa'yo na lang, wag na sa iglesia. Sa'yo na lang. Sa'yo mismo, ikaw mismo, may idea ka ba o wala kung sino yung babaeng yun? Sa akin, di pa malalim yung talata na yan eh. Kung sino tinutukoy dyan na babae. So, sa'yo. Naliwanag, no? Ayun, yung babae sa next At question, dahil sabi mo, dahil hindi malinaw sa'yo mismo, hindi malinaw kung sino yung babae. Sa akin Yung yun. babae rito, nanganak ng sanggol. So, malinaw din ba sa'yo kung sino yung sanggol na yon? Ang sabi ng anak eh, di ba? Malinaw yun. Di ba? Oo. Pinanganak ng babae, malinaw ba? Yung sa'yo kung sino yung sanggol? Malinaw ba o hindi? Ang nasa talata ng anak eh, maliwanag yun, di ba? Yung sa babae dito tinutukoy dito. Gana-ganahan nyo na may tanong ngayon pa. Inaanto ako. Di, may nahon lang daw. Ganito na lang, isa pang tanong. Talagang pag mahirap
yung mga tanong nakakaandok talaga. Ngayon, yung ano, yung isang tanong ko na lang, no? Sabi nyo, kanina kasi meron kayong komento tungkol doon sa pag si Maria ay nasa langit. Ang sabi ninyo ay paano nangyari, pati kaluluwa ni Maria nasa langit din, no? So, may babasahin ako sa yung talata, no? It's Bible verse, Wisdom chapter 3 verse 1. Sabi rito, gamit ang Revised Standard Version, but the souls of the righteous are in the hand of God, and no torment will never touch them. Oh, walang binanggit na Maria dito. Ang iisipin nyo kagad, no? Hindi nabanggit si Maria. So, una, Ayan, naubusan na ng oras. So, Kuya Paul, banatan mo nga ng ganadong tanungan. Sino ba gusto mong tanungin? I-upload natin to, naka-record yun sa Una, YouTube channel. magtatanong muna. Magtatanong muna ako out of the Bible muna. Tapos second tanong ko ay doon na sa Bible mismo. Okay lang ba sa'yo yun? Si Damis na lang. Damis, Kasi- yan. Si Damis naman. Open mic, Damis. Oo. Huwag i-off, ha? Dati nakawa naman si Nonsense pag... Damis. Andiyan ka ba, Damis? Kung ikaw ba pagpipiliin, Damis, saan ba gusto mo mapunta yung ina mo? Una, gusto mo ba mapunta ang ina mo sa langit? Pangalawa, gusto mo bang mapunta ang ina mo sa impyerno? Positive answer and direct answer, syempre sa langit. Okay. Si Kristo, sumusunod siya sa utos ng Ama, at si Kristo ay puno-puno ng pag-ibig. 'Di ba? Siya pa rin mismo ang nagturo na pag-ibig, no? Pag-ibig yung kanyang tinuturo. So ngayon, minabahal ba ni Kristo yung kanyang ina, Damis? Oo naman. Kahit nga hindi niya May ina eh. Oo, kahit hindi ama ay kahit hindi ina ay mahal na mahal ni Kristo, 'di ba? Lalo na ang kanyang ina. Okay. So, ngayon, kung yung magnanakaw ay dinala niya sa paraiso, posible ba na yung kanyang ina na minamahal, sabi mo minamahal, posible ba na dinala din ni Kristo sa paraiso yung kanyang ina? Posible, ito sagot ko. Posible si Maria at yung mga maliligtas ay makakarating sa bayang banal sa langit pagtunog ng pakaka. Yun ang sagot ko. So, mas nauna pa yung magnanakaw na napunta doon sa langit. Yung inuna yung mas magnanakaw kaysa sinabi mong mahal niyang ina, nauna pa yung magnanakaw. Tama ba yun? Wala akong sinabi na nauna yung magnanakaw. So hindi nauna yung magnanakaw doon sa paraiso. Wala naman akong sinabi. Next question. Okay. Sa paniniwala ninyo, yung sanggol na binanggit doon na ipapanganak ng babae at ang sabi ay maghahari, no? Maghahari sa ito. Ang sabi dito, maghahari siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Sino yung tinutukoy na sanggol na siyang maghahari sa lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal? Sino yun? Walang binanggit dun sa talata eh. Kung walang Next question. kung walang binanggit doon sa talata, sino naman? Wala ba sa inyong doktrina? Kumbaga, alam niyo yung Apokalipsis 7, Apokalipsis 14:6 na si Felix Manalo yon na siyang anghel na umakyat sa silanganan.
no? Alam na alam nyo yon. Pero yung sa patungkol sa sanggol na maghahari sa lahat ng mga bansa, hindi nyo alam. Tama. Hindi ko pa na pag-aaralan. Next question. Okay. So, halatang hindi nyo napag-aralan yan, pero napag-aralan nyo si Felix lang. Okay. Ang sabi dito sa awit 2:7, ang sabi dito, ipapahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako ng iyong ama. Hingin mo ang mga bansa at ibibigay ko sa iyo, maging ang buong daigdig ay papamana ko sa iyo. Sa 8 tsaka 9, dudurugin mo sila ng tungkod na bakal. Sino kaya ang tinutukoy dito? Ikaw ang aking anak, mula ngayon ay ako na ang iyong ama. Sino kaya ang tinutukoy dito? As what I've said, hindi ko pa na pag-aaralan. Next question. So hindi mo pa rin naalala na alam kung sino yung maghahari at dudurog, no, sa pamagitan ng tungkod na bakal. Okay. So halatang wala kayong alam dito talaga. Okay. Ang sabi doon sa Hebrews 1:5, ang sabi doon, synonymous lang sa sinabi dito, ikaw ay magiging anak, ikaw ang magiging aking anak, at mula ngayon ako ng iyong ama. Hindi niya sinabi yon sa mga anghel. Tanggap mo ba na ang tinutukoy doon ay ang Panginoong Hesukristo? Yes. Okay. So, ibig sabihin, yung sinabihan pala dito sa awit na kumukonekta sa awit 2:9 at Apokalipsi 12, walang iba ang Panginoong Hesukristo na siyang maghahari sa pamagitan ng tungkod na bakal. Tama? Mali. Okay. Bakit ko nasabing mali? Yung istanyo dito si Maria, yung binasa mo dun sa Hebreo, yung ama ang anak niya si Kristo. So next question. Mali. So, yung maghahari sa pamagitan ng tungkod na bakal na siya ring sinabihan na ikaw ang magiging anak, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako ng iyong ama, no? Ay hindi pala si Kristo yon. So lalabas na mag-asawa ang ama at saka si Maria. Anak ka ng ama si Kristo, ang ina niya si Maria. Di mag-asawa sila. Damis, pambihira. Anong klaseng utak yan? Ako Sige, naman. salamat. Berista. Okay, ikaw naman next, Dames. So, sabihin mo kasi na gusto mong tanongin, kuya. Si Paul, kuya, si Paul. Kuya Paul, pa-open ang mic. Okay. Diyan sa Apokalipsis ba yan? 12:2. Ang banggit sa Israelita yan, tama o mali? Mali. Yan Mali. anong yung tinutukoy mo Israelita? Yung babae o marami kasi sa Apokalipsi 12. Yung babae. Hindi, yun nga. O, Yun nga, yung tinutukoy mo? tinutukoy dyan sa 12:2 ng Apokalipsis. 12:2. Yung Tingnan tinanong natin yung Apokalipsi 12:2. ni Kuya Robin kanina. Sige. Ang tinutukoy dito, hindi Israel. Ang sabi dito, pahayag 12:2. Sabi dito, malapit na siyang manganak, kaya't nagpapasigaw siya dahil sa matinding hirap. Hindi po yan Israel, yan po ay si Mother Mary. Okay, next question. Total, wala naman kayong nabasang letra na si Maria ay nasa langit. So, sa makatwid, si Maria ay patay. Tanong ko sa iyo, saan ba ang naroon ang patay? Saan ba naroon ang patay?
banal man Ang sabi, okay, ito sabi. na lang, ito na lang. Yung banal ba nasaan naroon? Yung mga banal naroon kasama ng Panginoong Hesukristo. No, ang sabi nga sa Zacarias, babalik siya kasama ang kanyang mga banal. Hanapin mo 'yan, nasa Zacarias 'yan. Okay. Nabasa Sige. mo ba yung Daniel 12:2? Daniel 12:2. Babasahin natin, wala problema, no? Titingnan natin yung Daniel 12:2 mo. Daniel. Baka alam mo, i-ano mo muna kasi nagbubuklat pa ako. Wala kasi akong dito. Kuya Nances, may talata ka ba? May Ano yung Biblia ka ba dyan? ano yung sinasabi Hindi, doon? mas maganda ba sa Kuya Nances, may talata ka ba ng Biblia? Pwede ka ba mag-open mic? Wait lang, may tumawag. Sige. Sabi dito, muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan, at ang iba naman ay sa kaparusahang walang hanggan. Ang pagkabanggit dyan sa ibang salin, yung mga natutulog sa alabok. Ano ba yung Wala namang ibig nabanggit sabihin dito nun? na natutulog sa alikabok. Mayroon bang nabanggit dito? Binasa ko na nga, walang nabanggit. Ano ba yung binasa mo, pambihira? Ito, ulitin ko. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba ay sa buhay na walang hanggan, at ang iba naman ay sa kaparusahang walang hanggan. Nawala na si Damis. Naghahanap yan ng ibang translation. Wala kasi nabasa dito sa baby. Baby yung binasa. Meron kasing ibang salin niya na ang sinasabi natutulog sa alabok. Ano ba ibig sabihin ng natutulog sa alabok? Pwede mo bang basahin yung Juan 11:11 I-educate kita, no? hanggang... Dali lang. Pwede mo bang Mamaya ka na. mabasa yung... I-explain ko muna sa iyo kung... sige. Pwede mo bang basahin yung Juan 11:11-14? Na 1:11-11-14. Ang dami mo namang mga talatang ibinibigay. Yung naman, nakaka-relate dito sa natin. 11, ano yan? 14? 11:11-14. Sabi dito, dinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya, sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talaga natutulog lamang ito. Dahil dito ay tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ano yung ibig mong ipalabas dito? Pagwid yung sinasabi doon sa Daniel 12:2 na natutulog sa alabok, yung pagkasabi ng natutulog ay katumbas nun ay patay. So tinanong kita kanina, saan ba naroon ang mga patay? Ang sabi mo, kasama na ni Kristo. So ngayon ito yung tanong ko, Paul, no? Sino yung tama sa inyo? Ikaw o yung namatay kasi sa pagkakaintindi niyo. Wait lang, hindi pa tapos Sa yung unawan. tanong ko. Sa unawa ninyo, Hindi pa tapos yung tanong ko. Wait lang. Sige. Sino yung tama? Ikaw o yung nasa Biblia na yung natutulog o yung patay ay nasa alabok at hindi nasa langit? Both. Tama ang Biblia at tama din ako. Ang mali, yung unawa mo lang. No? Malinaw na malinaw. Kung ikakabit mo yun doon sa Old Testament, sa Daniel, yung natutulog lang sa alikabok, actually, mayroon pang mga talata kayong binibigay dyan sa Ecclesiastes, sa Awit 22, na yung kaluluwa ay kumakapit sa alikabok. Hindi, mag-explain mo na ako. Yung sinasabi niyong natutulog o kumakapit sa alikabok, yung tinutukoy doon ay nefesh. No? Sa Hebrew, nefesh. Ang ibig sabihin, hindi lang yan tumutukoy sa kaluluwa, kundi maging buhay mo. Ibig sabihin, natutulog ka
doon ka sa alikabok. Ang alikabok kasi is, it symbolizes humility. Okay na, sige na, sige na. It symbolizes Ito na kasi ibig wala na sabihin, akong oras. Wala nagpapakumbaba na akong ka. oras. Okay. So sa makatweet, sabi mo, both. Saan mo naman Both. mababasa sa Biblia na ang lahat ng banal ay nasa langit? Kasi meron akong binigay sa iyo na yung patay nasa alabok. Iyon, naubusan ng oras. So, pinakahuli magtatanong ay si Kuya Antagonist, ang TR speaker ng Catholic. Nice ba? Magtatanong ako kay Nonsense. Nonsense. Okay, nonsense. Paki-open ang mikropono at makat ka na sa entablado. Hello? Are you there, Nonsense? Buhay pa ako. Yes. Buhay pa. Ikaw yung narinig ko kanina na kapag walang nabasa ay hindi sampalatayaan, hindi totoo, correct? Yan yung stand mo Bible alone, correct? Pag may nabang, yun ang binanggit ko, yun na yun eh. At sabi mo, at kaya, di ka nanampalataya at naniniwalang si Birheng Maria ay nasa langit kasi nga, walang nakasulat, letra for letra, correct? Correct. Correct. Mas check pa sa wrong. Tanong, may nakasulat ba sa Biblia na si Pedro ay nasa paraiso na? Wala. Kung Pedro, Meron ba? Letra for letra, wala. nasa langit na. Meron ba? Di ko tiyak, pero ang pananampalataya ko, wala pa siya sa langit. I see. Si Santiago, wala din. Wala din. Hindi mo yung matututulan. Si Juan, wala din. Hindi mo yung matututulan, pananampalataya ko yun eh. Hindi kita tinututulan. Nagtatanong lang ako, bro. Okay. How about si Pablo? Walang nakasulat na nasa langit na siya. Correct? Paraiso na lang para fair naman. Wala? Langit na. At the same din. Kay si Maria, wala din sa langit kasi walang nakasulat. Correct? Walang, ang pananampalataya ko, wala pa sila sa langit. Hindi ko Pero yung magnanakaw na katabi ni Kristo, anong pananampalataya mo doon? Nasa paraiso na, yes or no? Ang pananampalataya ko dun, hindi yung nasa langit na, kundi Paraiso yung ginamit kong word. paraiso yung man sa langit o bayang banal man yan, pinangakuan ng Panginoong Jesucristo, maliligtas. Di Ang ba? pangako ba niya, bukas isasama kita sa langit o ngayong araw na to isasama kita sa langit? Bukas o ngayong araw? Hindi yung hindi yun. Sagutin mo lang yung tanong ko. Ano bang sinabi ni Kristo? Ngayong araw na to o bukas isasama kita sa langit? According sa talata. Kasi Bible alone ka eh. Sinusundan lang kita sa pagiging Bible. Ngayong araw na to. Papasamahin kita, sabi. Yun ang nakasulat. I see. Huwag lang itanong kung nabasa mo naman, di ba? Okay, correct. Okay, tama. So, in other words, ang magnanakaw na katabi ni Kristo ay, according sa talata, Luke 23, ligtas na, correct? Ligtas, pinangako. Ikaw ba naman? Ligtas na kasi may nabasa, correct? Nasa talata, o di ba? Si Pedro hindi ligtas kasi walang nabasa, correct? Si Pedro, ligtas yun pagdating ng araw. Anong talata? Hindi, tinatanong kita, anong talata sa Biblia sinabi na si Pedro ay ligtas na, letra por letra? Actually, I'm using your standard to you. Your Bible alone na walang mababasa. Amen. Anong talata na sinabi si Pedro ay ligtas na? Pananampalataya ko yun. Pananampalataya. Hindi talata, hindi kita tinatanong pananampalataya mo. Iba-iba tayo ng pananampalataya. Magkakasundo tayo sa letra por letra na talata. Anong talata? Na si Pedro ay ligtas na. Pananampalataya ko yun. Maliligtas yun sa Kristo. In other words, nanampalataya ka na ligtas na si Pedro kahit walang nakasulat, correct? Pananampalataya ko yun. In other words, nanampalataya ka na ligtas na si Pedro kahit walang nakasulat letra por letra, correct? Tututulan mo pananampalataya ko? Hindi kita tinututulan, tinatanong lang kita for confirmation. Huwag mo na itanong, hindi mo pala tinutulan. Hindi kita tinututulan na si Pedro ay sa pananampalataya mo ay ligtas na kahit walang nakasulat, correct?
Yes or no? Apostol yun, hindi yun ano eh. Ah, Hindi yun papa eh. Nanampalataya kang si Pedro ay ligtas na kahit walang nakasulat sa Biblia, correct? Apostol yun, maliligtas talaga yun. Ulitin ko yung tanong ko, naniniwala kang si Pedro ay ligtas na kahit walang nakasulat sa Biblia letra por letra, correct? Ligtas na, iglesia ni Cristo yun. O ulitin ko yung tanong ko, Mananampalataya. nanampalataya kang si Pedro ay ligtas na kahit walang nakasulat sa Biblia, correct? Maliligtas na yun. Hindi ko tinatanong kung maliligtas, doon na nga tayo sa pananampalataya mo eh. Ulitin ko na lang yung tanong ko. Si Pedro ay ligtas na sa pananampalataya mo kahit walang nakasulat sa Biblia, correct? Alam mo, kung nauunawaan mo lang sagot ko, di mo na kailangan paulit-ulitin. Diba? Yan ay kaya nga. Anong tugot mo? At saka iglesia ni Cristo yun, kaya maliligtas yun eh. Anong talata nga na sinabi na ligtas na si Pedro? Litra por litra. Kasi yan yung ginagamit mo na standard kay Maria eh. Di ba? Hindi si Maria umakyat sa langit kasi walang nakasulat litra por litra. Tinatanong kita sa standard mo. This is what we call as a taste of your own medicine. Yung pagtatag ni Cristo na iglesia, si Apostol. Hindi ako tinatanong yung nagsasabihan doon. iglesia. Ang tinatanong ko litra por litra na pananampalataya mo na ligtas si Pedro. Iglesia ni Cristo yun, Hindi kaya sumasagot, maliligtas yun. host. Diba? Gamitin ko na lang yung 1 minute ko, no? So, hindi na lang ako magtatanong, no? So, klaro sa... Kasi may karapatan. wait muna. Gamitin ko na lang yung 1 minute ko. Ilan na naman tayo dito eh. So, in other words, no, sa pagtatanong ko, ang punto ko lang sa pagtatanong ko, hindi ako mananako. Pinapalabas ko kung ang pinapalabas ko na double standard sila. 'Di ba? Nanampalataya siya kay Pedro na ligtas na kahit walang litra por litra na nakasulat. Pero hindi siya naniniwalang si Maria ay nasa langit na dahil walang nakasulat na litra por litra. In other words, double standard. 'Di ba? Simple lang naman yung tanong ko, inulit ko 10 beses. Naniniwala kang si Pedro ay ligtas na or nasa langit na kahit walang nakasulat? Anong sagot niya? Ay, yan yung pananampalataya kasi membro si Pedro ng Iglesia ni Cristo. You know, sir, I am just using your medicine to you. A taste of your own medicine. 'Di ba? Mahirap. Thank you, host.